name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Piñas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclaspinas@outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replay sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906 055 7821. Again, 0906 055 7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. Is in your name forever.
Hello Church, Gracefield, Sunday morning and welcome po sa isa na naman po nating Sunday online worship celebration. Yes, welcome po sa inyong lahat at maraming salamat once again for joining us sa ating pananambahan at magkaisa po tayo para patuloy po nating kamtin ng kabutihan, kadakilaan, ang pag-ibig at ang sakda ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At ito po is pamagitan na ating pagpupuri. At syempre pa, nangyari na po kanina yan. At maraming salamat po sa ating mga kaibigan, sa ating worship team. And of course, ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang pakikinig at pakikinig ng nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po muli aming pagbati, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. And welcome once again sa ating Sunday online worship celebration brought to you by Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon, syempre pa hanggang mamaya. And my name is Laverne Duhot. And also, I would like to say thank you sa ating napakaganda, napakahusay, at napakasipag miyembro po na ating church. Isa po sa mga kabataan natin na ating napakahusay na host, si Miss Romy Miura. Thank you for welcoming us and for giving us updates and informations concerning po yung ating worship services every Sunday. So maraming salamat po sa ating kapatid na iyan. At gaya po ng kanyang paanyaya at paalaala po sa atin ay pakihanda na po yung ating mga communion element na gagamitin po para sa ating paggunita, pagdiriwang sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mamaya po yan sa ating Holy Communion. So handa na po ang inyong mga tinapay at grape juice or any juice will do. Kahit po tubig, kung iyan lamang po ang available po sa inyong mga tahanan. So pakihanda po yan dahil maya-maya po ay isasagawa po natin ang napakagandang pag-alaala at paggunita at pagdiriwang sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. At yan po ang ating Holy Communion. And of course, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pagbubulay-bulayan ng nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoon, gusto po muna nating batiin ang ating mga kaibigan, mga kababayan na nakakasama po natin sa umaga pong ito. Saan man po kayong sulok ng daigdig, good morning, good afternoon, and good evening. At gayon din po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Masaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dahil tayo po ay napapanood dito sa Pilipinas, 11 in the morning via Facebook Live. And of course, binabati po natin at welcome po natin ang ating mga kaibigan, mga first time na napadako dahil marahil kayo po ay inimbitahan o inanyayahan ng inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay or baka po kayo ay napadako sa ating fan page at nakakasama na po namin sa oras po ito. Naniniwala po ako na sadyang hindi po aksidente na kayo po ay aming kasakasama. Kaya naman po akin pong panalangin ay manatili po kayong nakatutok at nanunood at mapagpala po sa ating mga pag-uusapan. Ito po ay may kaugnayan sa ating buhay at pamumuhay. Hindi lamang po sa araw-araw, ito po ay maging sa buhay natin makalipas ng buhay na ito. At ito nga po ay tumutukoy sa Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay patungkol, syempre pa sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So welcome po at kung okay lang po, kami po ay maglalambing. Maaari po bang pakilagay po sa ating comment box kung kayo po ay kasama namin. First time po ninyo napadalaw, pakilagay po hashtag first timer or hashtag first time dahil nais po namin kayong lubusang makilala. Amen. At maraming salamat po sa Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na tayo po muli niyang pinagsama-sama para magkaisa sa isang layunin at yan po ay bigyan ng papuri, bigyan po ng parangal at pagsamba ang ating Panginoong Hesukristo. And as we move on, tayo po muna ay dumako sa ating pagdulog sa Panginoon at tayo po ay dumalangin. Maraming salamat sa iyo, aming Ama at Diyos, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa sa isa na namang napakagandang panahon at pagkakataon na kami po ay pinagkaisa mo sa oras po ito. Bagaman, ito po ay nagaganap po every Sunday, pero patuloy niyo po kami binibigyan ng mga bagong kapahayagan kada linggo, Panginoon. At dalayan po namin sa araw pong ito ay gamitin niyo po iyong lingkod bilang iyong labi, iyong tinig bilang tagapagpahayag ng iyong nananaganang kapahayagan ng iyong Ebanghelyo ugnay po sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, gamitin niyo po iyong lingkod para ibahagi at maipahayag po ang iyong puso, ang nilalaman
ng iyong puso na umaapaw at nananagana sa pag-ibig at pagmamahal po sa bawat isa sa amin. At mula po sa aming mga pag-uusapan, mapagyaman po kami at makawala na po kami sa anumang mga agam-agam o kalituhan na naghahatid po sa amin sa anumang pangamba, takot at kalungkutan. Salamat sa iyo, O Diyos, ang iyong salita ay sadyang buhay at nagbibigay po ng tingkad ng kulay para po sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas. Ang iyong ngalan lamang po ang siyang bibigyan namin ng parangal mula simula hanggang sa wakas. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mula po sa amin dito sa SJC Family Solution Grace Church. Once again, thank you for joining us and welcome po sa ating mga kaibigan at mga kasama every Sunday. Ang ilan po sa inyo ay alam ko po nakapagsimba na kayo at pero hindi niyo po kami maiwanan every Sunday. Kaya naman, tumutuloy pa rin po kayo at sinasamahan kami every Sunday. Kaya, welcome and thank you for joining us. Ito nga po ang Solution Grace Church at kayo po'y kasama namin sa ating online worship celebration. And once again, thank you for joining us at manatili po kayo nakatutok at wala pong bibitaw dahil napakaganda po ng araw pong ito. Pagsasaluhan po natin ang kabutihan, ang nananaga ng pag-ibig at dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. At yan po ay naranasan na natin kanina, simula pa lamang po nating pananambahan. Talaga namang umaapaw na po ang pag-ibig, ang dakilang pagmamahal sa atin, ating Diyos. Amen. So ngayon po ay isa na naman pong panahon at pagkakataon para pagsaluhan po natin ang kanyang nananaganang salita na may kaugnayan po sa ating buhay at pamumuhay. Hindi lamang po sa bawat araw na daraan, kundi maging sa buhay makalipas po ng buhay na ito dahil ang salita po ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon Hesukristo, ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo ay dulot po nito ay buhay sa bawat isa po sa atin na naghahanap, of course. And I believe, kaya nga po kayo nandyan ngayon dahil kayo po ay uhaw at gutom na gutom sa kanyang nananaganang salita. At pagsaluhan na po natin ang kanyang salita sa araw pong ito. And muli po, welcome sa mga first time. At kagalahan po namin na kayo po ilubusan namin makilala. Kaya kung inyo pong mamarapatin, pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time or hashtag first timer. Dahil naisan po namin, kayo po ilubusan namin makilala. Amen. And thank you in advance. Yes, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan at binabati natin lahat na ating mga ka-SJC family. And siya nga pala, come November 8, this will be a Sunday, tayo po ay magdiriwang na ating first year anniversary. Purihin po ang Panginoon. Kung ano man po ang direktiba ng pamahalaan, we're praying, magkaroon po tayo ng on-site celebration or on-site worship service at ipagdiwang po natin ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa nakalipas na isang taon. So sa mga kaibigan po natin, mga churchmates po natin, please, samahan niyo po kami. Tayo po ay manalangin at ano po ang direktiba ng pamahalaan. Of course, kailangan nating sumunod. Pero kapag tayo po ay pinahintulutan na at maaari na pong magkita-kita, magkaroon ng on-site worship celebration, ay maalalaman niyo po sa amin ang mga susunod na updates para po sa ating celebration on November 8, which is of course yung ating first year anniversary. Yes, ng Solution Grace Church at maraming salamat sa Panginoon. So ngayon po ay pag-uusapan po natin, it's all about receiving from God. Paano po ba nating mararanasan ang tunay na pagtanggap mula po sa inilalaan sa atin ng Diyos? Ano man pong bagay po iyan. Alam nyo, ang puso po ng Diyos, ang kanyang tinitibok ng puso para sa iyo at para sa akin. Ang siyang lamang sabiang pinakamabubuti para sa atin. Dahil alam mo, ang puntungan po natin, sabiang mahal na mahal ka ng Diyos. At sa atin pong pagpapatuloy na ko rin pong ipagpasalamat dahil ito nakalipas na mga araw sa ating Bible study online, of course, sa ating pong programang Solution Grace-Based Devotions. FYI sa mga first time po natin kasama. Every weekdays po kasi meron tayong Bible study online. Napapanood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Ito pong nakalipas na mga araw, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na problema sa pag-live stream. Pero purihin po ang Panginoon sa kabila po ng mga problemang ito ay napuputol po tayo sa ating pag-live stream. Pero salamat sa Panginoon, ang mga kaibigan po natin, mga kaklase natin, mga suki na po natin ng mga nag-aaral ay hindi po tayo iniwanan. At ang katunayan, hindi nga po tayo nakapag-programa via Facebook Live, pero tayo po ay
dinako ng Panginoon sa ating YouTube channel. Amen. So kung kayo po ay hindi po nakasunod sa mga nakalipas po nating episode sa Solution Grace-Based Devotions, itong mga nakalipas na araw, although inilagay po namin ng mga episode pong ito sa ating fan page, so pwede niyo pong balik-balikan. Napakaganda po ng mga episode tungkol ito sa healing. At alam ko pong ayaw pong ipaalam ito ng kalaban dahil nananagana po ito sa kapahayagan ng Diyos. Because naisin po ng Diyos na ikaw ay sadyang malusog. Amen. God wants you well. Ayaw po ng kalaban na malaman po natin yon. So maraming salamat po sa mga nakasama natin this week at patuloy po silang nakasama natin at hindi niyo po kami iniwan. And of course, bilang pagbabalik tanaw po, mabilisan po itong review mula po sa ating mga ibinahagi nito nakalipas na Tuesday, Wednesday, and Thursday. At nais ko pong ibahagi po ito sa atin dahil marami po sa atin na hindi natin naka-jamming nito mga nakalipas na araw dahil nagkaroon po tayo ng problema sa pagla-live stream. Pero praise God, pwede po nating pag-usapan ito ngayon at napakayaman po ng kapahayagan sa atin ng Diyos. And kung maalala niyo po last Tuesday, nagbigay po ako sa inyo ng balita. Meron po tayong mga balitang ibinigay. Ngayon sabi ko po sa ating mga taga-panood, mga suki, kasama natin nag-aaral sa Solution Grace-Based Devotions. Ano pong gusto niyo unahin natin? Yung good news or yung bad news? Of course, pinili ng marami. Bad news. Mas maganda nga naman talaga inuuna yung bad news. Mas masarap sa pakiramdam pag hinuhuli yung good news. So, unahin po natin yung bad news. Para po ito sa mga kasama natin yan, hindi pa nila alam ang bad news. Ugnay po sa panalangin. Alam niyo po ba na ang Diyos, ito yung bad news, hindi po talaga siya tumutugon sa ating mga panalangin. Uulitin ko po This is the bad news. Hindi po talaga tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Dahil, lagi po niya hinihigitan ang ating bawat panalangin, and that's the good news. Praise God. Even po yung bad news, good news pa rin para sa atin. Alam niyo kung bakit? Ganito po kabuti ang Diyos. Muli po, hindi po tinutugon ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin because hinihigitan po niya ang ating mga panalangin. Or in other words, He over-answers our prayers. You know why? Kasi po, ang tuntungan po natin na maaari po natin tayuan talaga. Ito ang katotohanan dahil mahal na mahal ka ng Diyos. And of course, He knows what's best for you. Amen. Doon pa lamang po, panalo na tayo. At ito po ay patotohanan natin, isang napakagandang talata found in Ephesians chapter 3 verse 20. Basahin po muna natin. Now, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. So if this is your asking, and if this is your thinking, God already answers your prayers exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Amen. Yan po ang puso ng Diyos. Muli po, bottom line, because mahal na mahal ka ng Diyos. And He knows what's best for you. Kasi ang isipan natin, whenever we pray, syempre, may kakulangan po yung ating kaisipan kumpara po sa karunungan ng Diyos. Mas alam po niya yung mas makabubuti para sa atin. You have to believe this. You have to be established in this. I think it's in Romans chapter 8 verse 31. Alam niyo po ba that God is not against you, but He is for you? Hindi po ninyo kaaway ang Diyos, hindi po laban sa inyo ang Diyos. Naisin po ng Diyos ang pinaka mabubuti para sa iyo dahil kakampi mo siya. Amen. Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So ibig sabihin, wala pong problema na sa Diyos. Hindi po galit sa iyo ang Diyos. Hindi po siya laban sa iyo dahil kakampi mo ang Diyos. And that's why He is reconciling Himself to you. Not counting your sins against you. Hindi na po ibibilang ng Diyos ang inyong mga kasalanan. And this is good news. You know why? Dahil po once upon a time, 2,000 years ago, doon po sa krus ng Kalbaryo, sa isang taong nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ibinilang po ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. And that's why, kapatid, kung first time mong nanonood sa ating programa, sa ating pananambahan, lumapit ka na sa Panginoon, hindi po siya galit sa iyo, kakampi mo siya, at hindi na po ibibilang ng Diyos ang iyong mga kasalanan laban sa iyo. Dahil ang lahat po ng ating mga kasalanan ay ibinilang na, ibinuntun na sa katawan ng
tao doon sa krus. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. So you have to be established on this truth that God is for you because He is not against you. At syempre pa, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Gawin mong personal yan. Sabihin niya po natin, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen. And He knows what's best for you. Romans chapter 8 verse 32 tells us, For He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Tingnan niyo po ito. Kung ibinigay po ng Diyos sa atin ang pinaka kinakailangan ng bawat isa sa atin, ang pinaka kinakailangan nating eternal. Sino siya? Ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para po sa katubusan na ating mga kasalanan, para makamit po natin ang ganap na kaligtasan. Sa tingin mo, hindi po ba ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong mga pangailangang temporal, samantalang ibinigay na niya sa iyo ang iyong pangailangang eternal? So wala na pong dahilan ng Diyos para hindi po niya ibigay sa inyo ang pinakamabubuti. And of course, para po lalo kayo ma-inlove sa isang Diyos na unang nagmahal po sa inyo. Romans 8:38 to 39 tells us that nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Tinignan ko po sa dictionary yung word na nothing. Ang definition po nito ay nothing talaga. Wala. Wala po talagang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. So mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Hinihigitan po niya ang lahat na ating mga pangailangan. Ang tuntungan po nating matibay dahil ikaw ay sadyang mahal na mahal ng Diyos. So tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan. At ngayon pong araw pong ito ay marami po tayong mga tanong na sasagutin. Una, ang tanong po na bibigyan po natin ng tugon. Hinuhubog po ba ng inyong mga pinapakinggan ang inyong mga pinapaniwalaan? Muli po, ito yung tanong. First question, hinuhubog po ba na ating mga pinapakinggan ang ating bawat pinaniniwalaan? In other words, may kinalaman po ba ang ating mga pinapakinggan sa ating paglago o sa pagguho ng ating pananampalataya? So pwede pala na kapag depende sa inyong pinapakinggan, pwedeng maging sanhi po ito na lumago ang inyong pananampalataya or gumuho ang inyong pananampalataya. So the question once again is this, hinuhubog po ba na inyong bawat pinapakinggan ang inyong bawat pinapaniwalaan? So may kaugnayan po ba ito sa isa't isa? So bilang pagsasimula po, napakaganda pong pakaisipin po natin ang sagot dyan. At mamaya po alamin natin ang sagot. Now, going back to Ephesians 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Bagaman, mga kapatid, ito po ang katotohanan na lagi pong hinihigitan ng Diyos ang ating bawat kahilingan at inialaman ng isipan, ang ating bawat asking and thinking. Diba? Gaya po na ating sinabi kanina, yung ating pong expectations ay nilalagpasan po ng Diyos. Kaya nga po hindi niya tinutugon yung ating mga panalangin dahil hinihigitan po niya yung ating mga panalangin dahil sadyang mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pero sabi po ng talata, sa ibabang bahagi, according to the power that works in us. Now, the question is, ano po itong power that works in us? Well, ang sagot po dito ay, it's all about your right believing or right belief sa ating Panginoong Jesus. Ano po ba yung tamang paniniwala ninyo at pagkakilala nyo sa ating Panginoong Jesus? This is for good opinion about Him, about Jesus. Ang tawag po dito ay, simply, it means faith or pananampalataya. Alam niyo, hindi po makakakilos ang Diyos. Hindi po hindi niya kaya or ayaw niya. Dahil nga po nirerespeto po ng Diyos ang ating bawat pagpapasya. Dahil tayo po bilang mga nilalang ng Diyos as free moral agents. Binigyan po tayo ng kalayaang gumawa ng pagpapasya or free will to exercise free choice. Hindi po niya pwedeng labagin ang inyong kalooban. Gagawa siya ng mga bagay-bagay na lalabag po sa ating mga mithiin at kalooban. Hindi po ginagawa ng Diyos yun. Kaya naman, kumikilos po lamang siya base sa ating pananampalataya or faith. Faith, once again, is having good opinion about Jesus. Ano po yung ating tamang pagkakaunawa at pagkakilala? Sino ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo? And in Matthew chapter 9 verses 28 until 30, and Matthew chapter 20 verses 30 until 34, ito po ilan sa mga tagpo kung saan ay nais ko pong
bigay po sa inyo bilang patunay na talagang hindi po basta-basta kumikilos ang Diyos. Bilang respeto niya ito sa tao. Kasi nilikha po tayo as free moral agents. Meron po tayong free will to exercise free choice. So hindi po siya pwedeng kumilos na hindi po ayon sa ating kalooban. Kasi mababangga po niya yung ating mga kalooban. Napaka-gentle po na ating Diyos. Hindi po niya gagawin yon. At mula po sa mga talatang ito, nais ko pong ipabatid po sa inyo, ito po'y kwento at tagpo sa pagitan ng ating Panginoong Jesus at ng mga bulag na tinalaki po natin itong mga nakalipas na araw at pagyayamanin po natin ito sa araw pong ito. At alamin natin yung kinalaman ng sa gayon, magkaroon po tayo ng pagpapalit ng isipan dahil ang marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, ang paniniwala po ng marami ay hindi, kikilos ang Diyos. Wala kang magagawa. Pag gusto niya, gusto niya. Naniniwala po ako bilang patunay po sa mga tagpong ito, napaka maginoo po ng ating Diyos. Nire-respeto niya po ang inyong bawat laman ng isipan, ang inyong pagkakilala sa Kanya, bago po siya kumilos. Ngayon, ito pong mga talata aking ibinigay, once again, Matthew chapter 9, verses 28 until 30, and Matthew 20, verses 30 until 34. Ito po yung pagpapakita na hindi po kaagad-agad kumilos ang ating Panginoong Jesus. Mula po sa mga pangyayaring ito, sa pagitan nila ng mga bulag. So, ito po yung mga pangyayari kung saan ay nung nilapitan at kinatagpo po na ating Panginoong Jesus sa mga bulag sa tagpong ito, ang una pong ginawa ng Panginoon, kung inyo pong mababasa, sila po ay kanyang tinanong. Bagaman, bilang makapangyarihan, of course, sa ating Panginoong Jesus, 100% God and 100% man. Meron po siyang kakayahan. Nakita niya mga bulag. Of course, ano pong pangailangan ng bulag? Kailangan po nila ng paningin. So, nung kanya po silang kinatagpo, ano pong ginawa ng Panginoon? Muli po, bagaman may kapangyarihan siya para bigyan sila ng paningin. Pero hindi po niya ginawa po ito. Ang una po niyang ginawa, tinanong po niya sila. Bakit? Dahil gusto po ng Panginoon na marinig po mula sa kanila kung ano po yung pagkakakilala nila sa Kanya. Now, basahin po natin ang mga talatang ito. Matthew 9, verses 28 until 30. And when Jesus had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, let it be to you." And verse 30, their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, "See that no one knows it." Now, isa pang account mula sa Matthew 20, verses 31 until 34. Then the multitudes warned them that they should be quiet. Kasi nagsisigaw po ang mga bulag na ito nung nalaman nilang nandun si Jesus. Sigaw sila ng sigaw, "Jesus, oh Lord, have mercy on us, Son of David." And then sabi ng mga tao, "Quiet." And then the multitudes warned them that they should be quiet, but ito mga bulag na ito, they cried out, lalo pa silang nagsusumigaw, all the more saying, "Have mercy on us, O Lord Son of David." So Jesus stood still at tinawag po sila and called them and said, "What do you want me to do for you?" Wow, napakasarap po ng katanungan yan. What do you want me to do for you? Then, in verse 33, sabi po ng mga bulag sa kanya, "Lord, that our eyes may be opened." So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. So malinaw po mula po sa mga tagpong ito, once again Matthew chapter 9 verses 28 until 30, and Matthew 20 verses 31 through 34. Malinaw po dito sa tagpong ito na talagang tinanong muna po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bulag na ito before they receive what they believed. So bago po nila nakamit yung kanilang hinihingi, tinanong po sila ng Panginoon. Ano po yung tanong sa kanila ng Panginoon? "Do you believe that I am able to do this?" Naniniwala ka ba sa kakayahan ko na kaya kong gawin ito? Wow, ito po ang sabi ang tanong ng Panginoon sa kanila. And then they said, "Yes, Lord." Nung sinabi po nila ito, "Yes, Lord," doon pa lamang po kumilos ang Panginoon at ibinigay po sa kanila ang kanilang kahilingan. At syempre, bilang bulag, ang kanilang kahilingan at pangangailangan, magkaroon po sila ng paningin. Granted. Amen. So mga kapatid, kung kayo po may agam-agam sa panahon ito, tinatanong kayo ng Panginoon, "Do you believe that I am able to do this?" Or kung kayo po may mga pangangailangan sa buhay, "Do you believe?" Sabi ng Panginoon sa inyo,
that I can provide for your need? Now, ito pang tanong. Kung kayo po ay meron po mga panalangin na tila hindi po sinasagot ng Panginoon. Ang tanong po ng Panginoon sa iyo, do you believe that I am able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think? Now, if you say amen, yes, Lord, I believe. Ano pong sabi ng Panginoon sa atin? According to your faith, let it be to you. Amen. So mga kapatid, napakaganda po. Alam po, tinatanong kayo ng Panginoon sa ngayon. Marami po kayong katanungan. Marami kayong pangangailangan. Ano man pong aspeto yan, pinansyal, o relasyonal, emosyonal. Mga kapatid, ito pong tanong ng Panginoon once again, do you believe that I am able to do this? Then sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Amen. Pag sinabi natin amen, I agree, Lord. I believe with all my heart. Then, sabi ni Jesus sa'yo, according to your faith, let it be to you. So, tanggapin po natin. Receive it, kapatid. Amen. So, tuloy-tuloy po tayo sa napakagandang tagpong ito. Now, question, what drove this blind men para sila po'y magsigawan at mapansin po ng maraming tao? At syempre pa, napansin po sila ng Panginoon. Alam niyo po, lumilingon ng Panginoon sa pananampalataya. Nakukuha ng pananampalataya ang atensyon ng ating Panginoon Jesus. At nang sila po'y pinigilan, nabasa po natin kanina, dahil nag-uumapo po yung pananampalataya sa kanilang puso, hindi po sila napigilan ng maraming tao. Ano pong ginawa nila? Sila po lalo pang nagsigawan. Oh Lord, Son of David, have mercy on us. And then, pinatawag po sila ng Panginoon. Wow! So, ibig sabihin, talaga namang nakukuha po ng pansin ang Panginoon kapag nag-uumapo po ang ating pananampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Having a good opinion about God. Ibig sabihin, meron tayong wasto at tamang pagkakakilala sa kabutihan, pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. And this is faith, mga kapatid. So dito po, question once again, what drove this blind men para sila po'y magsigawan at mapansin po ng Panginoong Jesus? The answer is, ang kanila pong pagkakilala kay Jesus. Pananampalataya. Yes, ito lang po ibig sabihin talaga ng pananampalataya. Huwag na po natin gawing komplikado. The more po na nakikilala mong Panginoon, ang tawag po dito ay pananampalataya. Dahil, bakit po sumibol ang kanilang pananampalataya? Dahil, nakarinig po sila ng mga balita, ugnay sa Jesus na ito. Marahil yung mga bulag pong ito, meron silang mga kapitbahay, sabi ng mga kapitbahay sa kanila, uy, bulag ka, di ba? Alam mo ba, merong tao sa Jerusalem. Itong taong to ay lahat na may sakit, pinapagaling niya. Sabi ng bulag, talaga? Oo, ang pangalan niya ay Jesus. Ako, tandaan mo ang pangalan, Jesus. Balitang-balita yung mga kamangha-mangha niyang ginagawa. Sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, hindi niya binibigo lahat ng lumapit sa kanya at nung humihiling, kanyang pinagbibigyan, napakabuti ng taong ito. Ang tawag nga sa kanya, Panginoong Jesus. O talaga, meron bang ganyang tao? Meron. Ako talaga nakita namin. Kaya ako nga binabalita ito sa'yo, sabi ng kapitbahay siguro ng bulag. And then sabi po ng kapitbahay, yung mga pipe, nakakapagsalita. Oh, sabi ng bulag, grabe naman. Totoo ba yan? Sabi po ng kapitbahay niya sa kanya, pati bingi nakakarinig. Sabi ng bulag, ha? Pati, nakalimutan niya, bulag lang siya, hindi po siya bingi. Pati bingi nakakarinig. Oh, grabe talaga. Totoo ba yan? Mga patay nabubuhay. Yung pilay nakakalakad. Pati yung bagyo napapanatag niya. Pati yung karagatan ay sumusunod sa kanya. Grabe itong Jesus na ito. Hanapin mo yan. And then ito mga bulag na ito, of course, nakarinig sila ng balita. Nagtanong-tanong sila sa kanilang mga kaibigan din, may kakilala ba kayong Jesus? Kasi nabalitaan ko ganito eh. Sabi ng kapitbahay ko ay nagpapagaling daw na may sakit. Totoo ba ito? Ay, totoo yan. Ano pong ginagawa ng mga bulag? Nag-iimbestiga po sila. Why? Because may interest sila eh. May pangangailangan sila, bulag sila eh. Ano pong kailangan nila? Gusto nila makakita. Ngayon, para mapatunayan po ito, nakibalita sila ng nakibalita. Nakinig sila ng nakinig tungkol sa mga ginagawa ng Jesus na ito na meron silang narinig. Pipi daw nakakapagsalita. Even bingi. Mga kapatid, bingi. Narinig niyo po ako, bingi, nakakarinig. Kaya talaga, kung may problema po kayo dito, naku, tutulungan po kayo ng Panginoon. Even po yung mga bulag nakakita, lalo silang, talaga namang lalo silang
na-excite, pati bulag, kaya niyang pagalingin. Sabi nung iba pa nilang nakakausap, yung ano nga, bagyo, kaya niyang patigilin. Oh. Ano pa kaya hindi niya kayang patigilin? So, nag-investigate po sila. Hanggang sa meron pa sila nakausap na iba pa mga bulag. Kapatid, may narinig akong ganito sa kumalat na po yung balita. Dahil yung mga panahon yun talaga naman pong yung mga kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoon na hindi po nila sadyang mapigilan. Ito po'y umaapaw talaga. Nag-uumapaw mabuting balita ugnay sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po'y naging dahilan kung bakit sila po ay talaga naman nagsusumigaw at inabangan po nila ating Panginoon dahil sila po ay nakarinig, nakibalita, nag-imbestiga. Sino ba talaga itong Jesus na ito? Na kapag nilapitan mo, talaga namang hindi kanya tatanggihan. Anumang karamdaman, kanyang pinapagaling. Anumang problema, kakaharapin. At talagang pag siya ay nilapitan mo, hindi ka mabibigo. So lalo pong umusbong ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi noong una, hindi nila kilala yung pangalang Jesus. Pero unti-unti po, the more po silang nakikibalita, nakakapakinig, nagkakaroon na po ng tamang pagkakakilala. Ito siya. Parang tayo, di ba? Pag wala pa tayong relasyon, kung kanino man, iniimbestigahan po natin. Halimbawa na lang, umu-order po tayo, uuso ngayon mga online na, di ba, yung mga shops, bago po tayo ay umu-order po sa mga sellers na ito, iniimbestigahan po natin sila. Kasi baka scammer to di ba? Ngayon, para makuha po yung loob natin at tayo po ay tumangkilik sa kanilang produkto, inaalam po natin yung mga testimonies mula dun sa mga online selling na ito. So, hindi tayo basta-basta bumibigay kasi lalo tigit sa mga panahon ngayon. Ang daming scammers, di po ba? Pero dapat nag-investigate po tayo. At I believe ito pong ginawa ng mga bulag na ito. Mahirap na, baka lalo silang mabulag. Wala na silang makita, lalo pa silang madisgrasya. Pero syempre, yung mga nakarinig po ng balita, di ba, nakakatuwa po di ba? Na narinig nila yung balita, sinabi nila doon sa mga bulag. At talaga namang nagbigay po ito ng interest sa kanila. So dahil po sa kanilang patuloy na pakikinig sa mga balita, ugnay po sa Jesus na ito. Sino tong Jesus na ito? Lalo po nilang inalam at inalam. Ngayon, kusa na pong pinagyaman, kusa na pong pinalago ang kanilang pagkakilala sa taong ito. Ngayon, hindi lamang siya basta tao. Of course, habang sila po ay nag-iimbestiga na unawaan nila, hindi siya basta tao. Siya ay Diyos. Ang tawag po dito ay pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17 tells us, so faith comes from hearing, and hearing from the word of Christ. So mga kapatid, mula po sa talatang ito, gaya po ng mga bulag sa kwento, hindi po sila nakinig lang isang beses. Kaya po sila na-excite, kaya po sila talaga namang punong-puno ng kagalahan na puntahan. Bagaman bulag, gumawa sila ng paraan. Siyempre, makakakita ba naman sila? Ito po yung naging dahilan sa kanilang pakikinig ng mabubuting balita tungkol sa Jesus na ito. Ito po yung naging dahilan para sila po ay katagpuin na ating Panginoon. So mga kapatid, mahalaga po talaga, hindi pwede yung one-time hearing. Hindi po pwede yun. Kaya nga po kung kayo ay nakakapakinig na ng Word of God every Sunday, tapos may mga ibang churches, 1.5 hours lang, tapos yun lang, once a week. Hindi po kayo lalago. Sabi po ng talata, Romans 10:17, so then, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So paulit-ulit po ito proseso. So kinakailangan po natin, gaya po ng mga bulag sa kwento, sila po ay masinsinan, seryoso, seryoso, of course, usapang mata po ito. At tuloy-tuloy na pakikinig. Dahil lalo nakaka-excite. Alam niyo mga kapatid, kapag kayo po nakinig ng mga balita tungkol sa ating Panginoon Hesukristo, talagang ka-excite po talaga. At kaya po ang ating pong programa, ang Solution Grace-Based Devotions, hindi po natin namamalayan, nakaka2 taon na po tayo dahil sadyang nag-uumapaw po ang aming puso sa kagalakan para ibahagi po sa inyo mga kapahayagan na mula po sa pinag-uusapan natin ang Panginoong Jesus na ito. Siyang may kakayahan sa lahat po ng ating mga problema ay katagpuin ang inyong mga pangangailangan. At siya rin po ang Panginoong Jesus noon na nagpagaling ng mga pipe, nakapagsalita po sila. Binigyan po ng pandinig ang mga bingi. Nakakita ang mga bulag. Ang mga patay po ay nagkakaroon ng bagong buhay. And even po ang bagyo, kanyang pinapatahan. At ang tubig ay kanyang pinapanatag. Ito po ang Jesus noon. At ito po rin po ang Jesus na hindi nagbabago hanggang ngayon. Amen. So mga kapatid, ito po ang naging dahilan para po lalong nakilala po ng mga bulag na ito
ang Panginoong Jesus na ito sa patuloy na pakikinig, seryoso, masinsinan, at tuloy-tuloy na pag-aaral. At nakamit po nila ang kanilang kahilingan. Ibinigyan po ng katugunan ng Panginoong Jesus at ibinigay po sa kanila ang kanilang hinihinging paningin. Amen. So tayo po, paano po natin na isasakatuparan ang pakikinig na ito? Para po lalong lumago ang ating pananampalataya, ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya po meron tayong Bible study every weekdays, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Hindi lamang po para tayo po ay mamangha sa kanyang kabutihan. Of course, di natin maisasantabi po yan. Kapag tayo po ay nag-aral, talaga mamamangha po kayo sa kadakilaan ng Diyos. At tayo po ay nag-aaral, hindi po para magkaroon po tayo ng kaalaman para pang-debate. Hindi po iyon. Nag-aaral po tayo para lubusan po natin makilala ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Talaga naman pong mamamangha po kayo sa kanyang kabutihan, kagandahan at sa kanyang katapatan sa atin at sa kanyang pagmamahal po sa atin. At ito nga po ang layunin natin kung bakit meron po tayong Bible study online every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And of course, every Sunday, mainam po na huwag niyo po ipagpapaliban na tayo po magsama-sama sa ating pananambahan at ito nga po yung nagaganap sa mga panahon pong ito. So, mga kapatid, gaya po ng mga bulag sa kwento, nagkaroon po sila ng tamang pagkakilala sa kabutihan, sa katapatan, at kadakilaan ng Jesus na ito. And later on, tinuruin po nila na hindi lamang po siya tao, siya po ay Diyos. Amen. So ngayon po, pag-uusapan natin, napakaganda po. Ang kabutihan, ang dulot pong pagpapala na tayo po ay napapagyaman kapag tayo po ay kumakain mula sa salita ng Diyos. Feed on God's Word and receive your healing. Feed on God's Word and receive your healing. Kung kayo po may mga karamdaman sa mga panahong ito, napakainam po na kayo po ay tumanggap, kumain ng salita ng Diyos. Alam niyo, itong mga nakalipas na araw na balitaan ko rin po, narinig ko sa radyo, ay isang nakalulungkot na balita. Ayon po sa mga latest research, sila daw po mga nagkaroon na ng COVID, naging pasyente na ng COVID-19, sabi ng mga na-interview at ayon po sa balita, at alam pong narinig nyo rin po ito raw po mga taong naging pasyente na o nakaranas po ng karamdamang COVID-19, sila daw po hindi na babalik sa kanilang dating mas malusog na kalagayan. Ibig sabihin, mas prone pa sila na maulit daw po na magkaroon sila ng COVID. And of course, yung mga ganitong balita ay nagbibigay po ng kalungkutan sa maraming tao, especially sa mga nagka-COVID. Ngayon mga kapatid, ito po yung sinasabi ng mundo. Of course, hindi naman po natin sinasabi na hindi po ito totoo. Ito po ay based sa research ng mga kilalang doktor. Pero ito po ang balita ng mundo. Pero I've got good news for you. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng pananambahan. Ang layunin po natin, ibigay po sa inyo ang mabuting balita. Now, feed on God's Word and receive your healing. Ito po ang sinasabi ng mundo. Pero may sinasabi po para sa inyo ang mga tinapos na gawa ni Kristo. Kaya manatili po kayo makinig at manood. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. So, feed on God's Word and receive your healing. The more po tayong napapagyaman sa salita ng Diyos, ang kinin po natin, ang kagalingan ibinigay po sa atin na ating Diyos. Samantala, aalamin po natin sa araw pong ito, ano po yung sumasagabal para makatanggap po tayo mula sa Panginoon? Ano po yung humahad lang po sa atin para hindi po natin ganap at lubusang makamit ang kanyang mga pangako? Marahil ito po ang inyong katanungan, bakit sadyang hindi ko nakakamit ang kagalingan o yung mga panalangin kong na idinulog sa Panginoon? Marahil ito po ang inyong laman ng isipan or pang matagalan ng panahon, nakahiga ka na dyan sa iyong banig ng karamdaman. Ba't nandito na ako at itinuring mo na yung banig mo, banig ng karamdaman? Well, mga kapatid, I've got good news for you. Importante po talaga na tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. At mula po dito, ay sinasagot po natin, totoo nga pong hinuhubog po ng ating bawat pinapakinggan, ang ating bawat pinapaniwalaan. So, importante talaga na sinusuri po natin ang ating mga pinapakinggan. Now, meron po mga kapatiran na ang paniniwala po nila na ang kagalingan daw po ay hindi po ibinigay sa karamihan. Ito po ay sa mga piniling iilan. Nakakalungkot po ito. Dahil sabi nila, ang mga himala ay tapos na ng panahon pa ng mga disipulo. Well, if this is what you believe today, sabi po ng Panginoon in Matthew 29b, according to your faith, let it be to you. Kung kayo po yung naniniwala at marami pong mga mananampalataya, ito pong paniniwala nila. Based on what they are hearing today, mga mensaheng pinapakinggan po nila.
Kaya po humuhubog po ito sa yung ating mga pinapakinggan, sa ating mga pinapaniwalaan. Meron din po ako mga nakakausap na yung sakit, binigay daw sa kanila ng Diyos bilang pagtutuwid at binibigyan sila ng leksyon. Pero din po mga nagtuturo na ibinigay daw po ng Diyos ang COVID-19 or pinahintulutan ng Diyos ang COVID-19 para tayo daw po ay magbalik loob sa Diyos. Now, if this is what you believe, sabi po muli ng Panginoon in Matthew 29b, according to your faith, let it be to you. Meron din po naniniwala na sabi nila, ang sakit ay ibinigay sa kanila at meron po ako mga nakausap na ganito, cancer pa sabi nila, bilang pagbibigay daw po ng luwalhati sa Diyos. So the more daw po siya ay nagdurusa, nagtitiis, ipinapakita daw po niya ang kaluwalhatian, ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. At siya daw po ay nagiging pagpapala. Now, sabi ko sa taong ito, if that is true, ipanalangin po natin ang iyong mga kamag-anakan, ang iyong buong pamilya, ang iyong mga anak, magkaroon din po ng cancer. Sabi niya, wag naman. Di po ba? It doesn't make sense. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Pero kung pinaangkin niyo po ang paniniwalang yan, base po sa inyong mga pinakinggan na humubog sa inyong paniniwala, puri po sabi ng ating Panginoon, according to your faith, let it be to you. Pero ang good news mga kapatid, dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tignan niyo po ang katotohanan ito. Naniniwala po tayong lahat na ang kasalanan ay hindi po gusto ng Diyos. Kinamumuhian po ito ng Diyos. Amen? Galit po ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga po, ibinunto ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa katawan at ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Hesukristo. Bakit? Dahil namumuhi po siya sa kasalanan. At doon po sa krus ng Kalbaryo, hinusgahan po niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, hindi lamang po ang ating mga kasalanan ang ibinunto ng Diyos sa katawan ni Kristo. Pati po lahat ng ating mga karamdaman. Isaiah 53, 1, 2, 3, 4, and 5, and 1 Peter chapter 2, verse 24. Ibinuntun po ng Diyos ang lahat ng ating mga karamdaman. Hindi po natin maikakaila yan. Now, bakit po ginawa ng Diyos yun? Gaya po ng kasalanan, kung gaano po siya namumuhi sa kasalanan, kung bakit po niya ibinuntun sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo, ganon din po siya namumuhi sa lahat ng sakit at karamdaman. At doon sa krus ng Kalbaryo, this is good news. Winasak po niya sa katawan ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga karamdaman. Sa pamamagitan po ng mga sugat ng latay, bugbog ng katawan na tinamo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po nito, ang kabaliktaran po nito natamasa natin. Ang tinatawag na divine exchange, siya po ay binugbog para makamit po natin. Siya po inawasak ang kanyang katawan para makamit po natin ang kabuuan ng ating kalusugan. Now, tell me, kalooban ba ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng karamdaman? Or, bibigyan ka ba ng Diyos ng sakit para ikaw ay turuan ng leksyon? If that's the case, dapat, kung natutuhan mo yung leksyon, tinanggal na ng Diyos ang sakit mo. Mga kapatid, this is nonsense. Hindi po gusto ng Diyos yan. God wants you well. Now, alamin po natin, sa araw pong ito, ano po ba yung humahadlang? Bakit hindi po nyo natatanggap yung pinakamainam na kalooban ng Diyos para sa iyo? Now, God wants you well. Jesus wants you well. Kalooban po ng Diyos, ang kalusugan para sa lahat. Ito po ang puso ng Panginoon. Kaya nga po siya nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Binugbog, nawasak ang kanyang katawan para makamit po natin ang kabuuan ng ating kalusugan. Hindi po basta-basta yung nangyari po sa ating Panginoon doon. And then He said, it is finished. So, kung ito pong pinapaniwalaan ninyo na inangkin po ng ating Panginoon ng sa pamamagitan ng kanyang sugat ng mga latay ang lahat ng ating mga karamdaman, kapalit ng ating kalusugan, according to your faith, sabi ni Jesus, let it be to you. So receive it, mga kapatid. Sabi mo, Panginoon, naniniwala po ako and I receive my healing. Now, alamin po natin, mula po sa Mark chapter 6, verses 1 through 6, ano po yung sumasagaban? Ano po yung humahadlang? Bakit tila hindi po tayo makatanggap pula sa Panginoon? Basahin po muna natin ang mga talatang ito. Mark chapter 6, verses 1 through 6. Then, Jesus went out from there and came to his country, and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, Jesus began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him that such mighty works are performed by his hand? So ito po mga kababayan po niya, talagang hindi po nila maalis sa kanilang
mga sinasabi, namamangha po sila sa ating Panginoon. And of course, sabi pa dito, once again in verse 2b, and what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? In verse 3, is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. But in verse 4, Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Verse 5, now Jesus could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Question, bakit po kaya sa mga tagpong ito, once again, ang binasa po natin, Mark chapter 6, verses 1 through 6, bakit po kaya hindi po nakapag-perform ng mga dakilang himala ang Panginoong Jesus sa kanyang mga kababayan, dito po sa kanyang bayan? Bakit po kaya? Well, sinasabi po ng maraming tao, bagaman, nabasa po natin in verse 5, ay ilan lamang po yung mga gumaling. Basahin ko po muna sa inyo muli. Mark 6, chapter 6, verse 5, now Jesus could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people. Take note, few sick people, and healed. Pero pong gumaling, pero kakaunti lang. Now, ano po yung dahilan? Bakit hindi po niya na ipamalas, hindi po siya makakilos at hindi po na ipakita yung mga dakilang himala ng ating Panginoon? Ano po ang dahilan? Well, sabi ng mga tao, kulang ka kasi sa pananampalataya eh. You need to have a God-sized faith. Ito po ba talaga ang problema? Problema ba sa faith? Diba sinasabi natin, ako nakagawian ko ito eh, na naririnig ko lagi, alam mo, Laverne, kung ba't hindi ka nakakaahon sa buhay, kulang ka kasi sa pananampalataya. Siyempre, ito yung napapakinggan ko before, wala po sa aking mga naririnig na turo at naniniwala naman po ako na sincero sila. Ang problema lang, hindi nila dinodouble check. Ngayon, pag naririnig ko po yung mga ganong kataga, I feel condemned. Ito na nga ba sinasabi ko, kulang ako sa pananampalataya. At pag kulang ka sa pananampalataya, hindi mo talaga mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Now, question, ito po ba talaga ang problema? May problema ba tayo sa pananampalataya? The answer is no. Hindi po problema ang pananampalataya dito. Dahil sabi pa ng Panginoon, tingnan po natin in Luke chapter 17 verse 6, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Ang linaw po na sabi ng passage. Kahit kasing liit lamang daw po ng butil ng mustasa, nakakita na po kayo ng butil ng mustasa, mas maliit pa po ito sa butil ng bigas. Nung araw, naririnig po yung passage na to, sabi sa amin ng mga mentors namin, ano ba naman kayo? Kalit-lit na nga lang ng butil ng mustasa, wala man lang kayo kasing laki ng, kasing lit ng pananampalatayang yan. Hindi pala yun ang ibig sabihin, no? Sabi na ating Panginoong Jesus, huwag kang mag-alala, anak. Kahit ganyan nakalit ang pananampalataya mo, that would do. Di ba nakaka-comfort po yun? Because ang pananampalataya po, hindi po ito works. Ginagawa po ng marami sa atin. Hindi, sinasabi natin, ito may malakas na pananampalataya, ito mahina. Hindi po, ang pananampalataya, once again, is having a good opinion about Jesus, about our God. Ito po yung maayos sa pagkakakilala, believing that God is not against you because He is for you, believing that God wants the best for you because alam mong ikaw ay sadyang mahal na mahal ng Diyos. Diba? Sabi ng Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. So, this is faith. Sinasabi pa ng iba, you need to have a God-sized faith para makamit mong mga kahilingan mo sa Diyos. Kung ikaw ay may sakit, kailangan malaki ang pananampalataya mo. Mga kapatid, wala pong sinasabing ganon. Ang talata. Once again, Luke 17 verse 6. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted into the sea, by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. So hindi po problema yung pananampalataya. Maliit siya o malaki. Hindi po problema yun. Alamin natin kung anong problema. Tinanong ko nung araw to Sabi ko, hindi problema ang pananampalataya, ano na? Ang tagal ng panahon bago ko po na kita ang kapahayagan. Dahil medyo may katigasan din yung ulo ko nung araw Well, ang problema, hindi po pananampalataya. It's unbelief. Pag sinabi nating unbelief, you have this attitude of doubt. Pag sinabi nating attitude, may asal na Kumbaga, medyo
humulma na sa matagal na panahon. Kaya po, umuhubog ba talaga ng ating bawat pinapakinggan na ating pinapaniwalaan? Kaya po bilang mga nananampalataya, dapat masusi po tayo sa ating mga pinapakinggan dahil hinuhubog po na ating pinapakinggan ang ating mga pinapaniwalaan. So, ang mga kababayan po ng Panginoong Jesus, balikan po natin ang Mark chapter 6 verses 1 through 6. Sila po ay merong unbelief or yung attitude of doubt. Skeptical po sila sa Panginoong Jesus. Marahil kasi hindi nila kilala kaya nga skeptical Or pwede kasi ang mga tao pwedeng due to ignorance or foolishness. Or even though dito po sa binasa natin in verse 2 ng chapter 6 ng Mark at until verse 3, nakita po natin, nabasa natin kanina na namamangha sila Sabi nila, saan kinukuha ng tao tong kanyang wisdom at yung kanyang mga pagkilos at talaga namang kamangha-mangha. Pero hinamak pa nila ang Panginoong Jesus. Hindi po nila talaga kinilala. Bagaman ito pa yung mga katigasan ng puso ng tao. Ito yung tinatawag na unbelief or the attitude of doubt. Bagaman may mga ebidensya na, hindi pa rin pinapaniwalaan. Basahin ko lang po sa inyo. Puntahan natin Mark 6, chapter 6, verse 2. And when the Sabbath had come, Jesus began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished. They were surprised, mga kapatid, saying, "Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands?" So mga kapatid, malinaw po sa kanila. Namamangha sila, pero they were offended. Hinamak pa nila sa Jesus. So mga kapatid, mula po dito, even though they were astonished, even though they were surprised, anong klaseng tao to? Hindi pangkaraniwan. Pero hindi po nila tinangkilik ang Panginoon. Hinamak pa po nila. Mababasa natin. And then in verse 3 it says, "Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" So they were offended at him. These people did not acknowledge Jesus. Nakakalungkot, Bagaman may mga ebidensya na, hindi po nila acknowledge si Jesus properly and accordingly. Mga kapatid, sana po wag po tayo maging kabilang sa mga taong ito. Even though nakita na po natin yung mga ebidensya, nabasa na po natin sa Biblia, and still, ang tigas-tigas pa rin po natin puso. You're so skeptical about Jesus. This is unbelief. You are not acknowledging Jesus properly and accordingly. And mga kapatid, pag sinabi nating unbelief, you have this attitude of doubt. Ito po ang naging dahilan kung bakit hindi po siya nakagawa ng mga dakilang mga pagkilos po sa kanyang bayan. Nakakalungkot, ito pa yung kanyang bayan. Hindi po siya tinanggap. At alam naman po ng Panginoong Jesus yun. Bagaman may mga ebidensya, napakahusay niya magturo, sila po yung namangha. Pero sabi lang nila, hindi, anak lang ni Maria to Karpintero lang to. Nandito yung mga kapatid niyang babae, even yung mga lalaki. Di ba kapatid lang to ni Simon, ni Judas, ni Joseph, lahat sila. Sabi lang, karpintero lang siya They did not acknowledge Jesus properly and accordingly. Why? Because of unbelief. So mga kapatid, in Mark 6, verse 6, Jesus marveled because of their unbelief. Ganito rin po ang problema ng mga disipulo. Kung bakit minsan, nung meron pong problema, yung tatay nilapit, yung kanyang anak na sinasaliban ng demonyo sa mga disipulo ng Panginoon. Sobrang disappointed po yung ang tatay na ito sa mga disipulo. Hindi po nila mapalayas yung demonyo mula po sa pagkakasanib sa bata. And then, sabi po ng mga disipulo, privately, tinanong nila ang Panginoon. In Matthew chapter 17, verses 19 until 20a. Basahin po natin. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" So Jesus said to them, "Because of your unbelief." Di po sinabi ng passage, because you lack faith. No. Wala pong problema sa faith because of your unbelief. Ano po yung unbelief? Ibig sabihin, kasama nila sa Jesus, pero tila nagdududa pa rin po sila. Bagaman nakita nila yung mga ebidensya. Mga pipe, nakakapagsalita, mga bingi, nakakarinig. Even po yung bagyo, napapatahan ng ating Panginoon. Pero, meron po silang this behavior or this attitude of doubt. Now, kung kayo po may ganito mga kalagayan, meron kayong unbelief, alam niyo, meron po isa napakagandang tagpo. Yung pong tatay, nung sinasaniban, sabi niya, frustrated na siya Sabi niya, yung mga disipulo mo, hindi kayang pagalingin yung anak ko, hindi nila mapalabas yung demonyong sumasanib sa aking anak. Ano nang gagawin ko? Frustrated na yung taong ito. Alam niyo, ang sabi po ng Panginoon sa tagpong ito,
maniwala ka sa Kanya. Tinutukoy niya yung sarili niya ng Panginoon. Sa Kanyang nagtitiwala na hindi nagwe-waver yung pananampalataya. So, ibig sabihin, ang pananampalataya pala, hindi po manggagaling sa atin. Still, ang pananampalataya po ay biyaya galing sa Panginoong Jesus. So, sabi po ng ating Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Basahin ko po sa inyo in Mark chapter 9, verses 23 and 24. Now, mula po sa talatang ito, napakaganda po ng panalangin ng tatay. At maganda po matuto tayo mula po sa kapakayagang ito. And Jesus said to him, yung Father, if you can, all things are possible for one who believes. Verse 24, immediately the father of the child cried out and said, kasi frustrated na siya I believe, Lord, help my unbelief. Mga kapatid, kung meron po kayong mga unbelief, sabihin mo sa Panginoon, Lord, help my unbelief. Yun po yung pinakamagandang panalangin. Panginoon, it's not about me, it's about you. So Lord, help my unbelief. Ito po ang ating ipanalangin. Tuloy-tuloy po tayo. So really, the problem is unbelief. Hindi po yung faith. Hindi po yung lagi natin napapakinggan before na God-sized faith. Hindi po, wala tayo noon. Hindi ka Diyos. Sabi po muli ng Panginoon, kung meron ka lang kasing liit nun Ang ganda, pag hinahawakan natin parang pinapakita natin talagang maliit. Ganun kaliit daw po yung mustard seed. If you have a mustard seed-sized faith, that would do. Sabi ni Jesus, okay na yan. Ako nang bahala dyan. So, hindi po problema ng pananampalataya. Ang problema po, once again, is unbelief. Kung meron po kayong malaking pananampalataya, kahit po kasi liit ng butil ng mustasang yan, that's okay. Sabi ni Jesus, very comforting mga kapatid. So, talagang effortless, The more po na naririnig natin ito sa Panginoon, lalo ka na-in love. Alam mo kapatid, lalo ka na-in love sa isang Diyos na unang nagmahal sa iyo. This is faith. Umuusbong na po kung saan ang dumarating ang pananampalataya. Then in Matthew chapter 19 verse 20, bilang patunay po na talaga ang problema, it's unbelief, hindi po faith. For assuredly I say to you, sabi ni Jesus, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So, bilang pagtatapos mga kapatid, paano pong mapapawi ang unbelief na iso? Gaya po ng pinag-usapan natin kanina, gaya po ng tatay, very frustrated na po siya. Lord, help my unbelief. Pray that prayer. At lagi po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. So, simple lamang po, Umpisa, syempre, magkaroon po tayo ng panalangin sa Panginoon. Lord, help my unbelief. Tulungan niyo po ako mag-enjoy sa iyong salita. Kasi this is a spiritual battle, I believe. Every time po na mag-aaral kayo, pansinin niyo, inaantok ka, tinatamad ka. Pero you ask the Lord, Lord, give me the passion, give me the energy, give me the wisdom, give me the revelation. Alam mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. And then anything po na meron ako unbelief sa buhay ko, Lord, help my unbelief. Amen. So, every time you feed on God's word, receive your healing. Mga kapatid, ito po ang susi. So, simple lang po, maasinsinan, seryoso at tuloy-tuloy na pag-aaral at pakikinig ng salita ni Kristo ang dapat po nating isinasagawa para lubusan po nating makilala ang nananaga ng kabutihan at ang pag-ibig at sakdal at dakilang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Di ba? Di ba tayo kapag meron tayong gusto making karelasyon, yung aking pong may bahay, aking ex-GF, aking ex-girlfriend, nung siya po yung nakita ko, hindi ko lang siya one time nakita, nung na-in love ako sa kanya, talagang sinasamantala ko yung panahon, gusto ko siya makilala ng lubusan. Nung first time ko siya nakilala, actually nung nakita ko pa lang siya, na-in love na, tumibok na po yung puso ko. Nung nakausap ko siya, lalong tumibok yung puso ko. Oo, totoo yun. Tapos nung lalo ko siya nakikilala, lalo akong nai-in love. Ganun din po tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng one time lang. And I believe, pag nakilala niyo po talaga ang Jesus ng Ebanghelyo pinag-uusapan natin, wala kang magagawa, mai-in love at mai-in love po kayo. And then, nagsisimula na po dito yung tinatawag na relationship. Amen. So tuloy, bilang pagtatapos, Romans 10 verse 17. So paano pong dumarating ng kusa ang pananampalataya, effortless. So faith comes from hearing through the word of Christ. Amen. So, sinagot na po natin yung mga tanong natin kanina. Meron bang kaugnayan? Hinuhubog ba na ating bawat pinakikinggan na ating pinapaniwalaan? Of course. So, importante po ay sinusuri natin ating bawat pinapakinggan. Dapat po ibanghelyo. Pag sinabing ibanghelyo, ito po itumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi po sa mga ginagawa o ginawa at patuloy na ginagawa ng tao. It's not about you. It's not about me. It's not about us. The gospel is just about Jesus.
Ganun kasimple. Second question, kung meron kang unbelief, paano ang dapat mong gawin? You ask the Lord. Simple lang. Lord, help my unbelief. Ganun kasimple. Hindi po mahirap ang buhay. So mga kapatid, gaya po na pinag-usapan natin kanina yung bulag, as we end, magkaroon po kayo ng investigation. Kapag napakinggan niyo po itong Jesus sa pinag-uusapan natin, paano kayo mag-investigate? Samahan niyo po kami, magkaroon tayong Bible study. Samahan niyo po kami every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Pag-usapan po natin ang nananaganang mabuting balita, ugnay kay Kristo. At ito rin po yung balitang napakinggan ng mga bulag at naging dahilan para sila po ay sumuong lapitan ating Panginoong Jesus. At dahil dito, sa patuloy po nilang pakikinig, sila po ay na-feed ng mensahe ng Ebanghelyo at patuloy po nilang tinanggap ang mensaheng ito. At even po yung kagalingan ay nakamit po nila. Nagkaroon po sila ng paningin. Ibinigay po sa kanila ito. Libreng-libre, walang bayad. So atin pong solution for today, kung gusto mong mapawi ang iyong unbelief, maging masusi po sa ating bawat pinapakinggan. Suriin po kung Ebanghelyo nga po ang inyong pinapakinggan, dapat tungkol lamang po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo at tiyak kang kusa pong darating, kusang lalago ang iyong pananampalataya. At pag pinag-usapan po natin pananampalataya, ito po yung iyong mainam, wastong pagkakilala sa isang Jesus na siyang nagbibigay po ng tinig sa mga pipe, nagbibigay ng pandinig sa mga bingi. Napapakinggan niyo po ba ako? Siya pong tumatahan sa bagyo at nagpapanatag sa mga matitinding alon ng karagatan. Siya po ay hindi nagbabago. Kung ginawa niya po ito nung araw, nagpagaling siya nung araw, ginagawa pa rin po niya ito hanggang sa mga panahong ito. Because according to Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do you believe this? Say amen. So according to your faith, let it be to you. So mga kapatid, every time you feed on God's Word, receive your healing. Kung kayo po ay may karamdaman, kasabaling ng karamdaman sa ngayon, feed on God's Word. Ito po ang kinakailangan po ninyong gawin. Feed on God's Word and receive your healing. Hindi pa po huli ang lahat because naisin po ng Diyos para sa iyo ang pinakamabubuti. At ito po ay pinatunayan ng ating Panginoong Jesus. Muli po bilang pagtatapos, lahat po ng kanyang nilapitan at lahat po ng lumapit sa kanya ay tumanggap po ng kagalingan. So mga kapatid, kung ikaw ay isa sa mga may karamdaman sa oras po ito, tanggapin mo ang kagalingan dahil ito po ang pinaka-naisin at kalooban ng Diyos para sa iyo. Do you believe this? Say amen. So according to your faith, let it be to you. Salamat po sa Panginoon sa isa na namang napakagandang pananambahan at tayo po'y tumanggap mula sa nananaganang kapahayagan ng kanyang Ebanghelyo. Purihin po ang Diyos sa panahong ito. At dalayan ko po na naging sanhi po ito para nabuksan ang ating isipan at lalo po tayong tumanggap mula po sa nananaganang puso ng ating Panginoong Hesukristo. At dalayan ko po kung kayo nga po may karamdaman sa mga oras po ito, angkinin po natin ang kagalingan na sadyang ibinigay na po sa atin ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay first time na dumalo sa ating programa, ay iniimbitahan ko po kayo at iniimbitahan kayo ng Diyos at matagal na po siya naghihintay. Gaya pa ng sinabi ko kanina, wala pong dahilan na isipin nyo na galit sa inyo ang Diyos. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. Dahil sabi po ng 2 Corinthians 5, verse 17, that is that God was in Christ reconciling Himself to you. So ibig sabihin, wala na pong problema sa Diyos. Dahil lahat po ng ating mga kasalanan ay sadyang ibinuntun na po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. So maaari na po kayong lumapit sa Kanya at matagal na po siya naghihintay sa inyo. All you have to do, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Mga kapatid, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Ngayon, gawin po natin, ako po ay mananalangin, ito lamang pong simpleng pamamaraan, sabihin niyo po lahat na aking mga panalangin bibigkasin, buksan po ninyo ang inyong mga bibig, ariin po ninyo at akuin po ninyo bilang inyong panalangin na aking panalangin, bilang pagkilala at pagsang-ayon na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas sa inyong mga buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sige po, bigkasin niyo po ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili na sadyang walang magagawa, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko na ako'y isang makasalanan
at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po dahil lahat ng aking mga kasalanan ay sadyang pinatawad mula sa krus ng Kalbaryo. Salamat din po sa kaligtasan at sa aking pangalan ay sadyang nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ako na lamang po mananalangin. Sakali po kung kayo po ay may mga problema o may problema sa kalusugan, kayo po ay nakahiga sa banig ng karamdaman, mananalangin po tayo. At mula po sa mga pinag-usapan natin kanina, mga kapatid, sinasabi po ng mundo, lalala ang sakit mo. Pero sabi ni Kristo, inangkin na po niya ang lahat ng karamdaman sa kanyang katawan. At sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, naganap na, tapos na. So tayo po'y mananalangin bilang pagtanggap po, tumanggap po tayo mula sa katotohanan ito. At kapatid, this is really powerful. Ano man pong karamdaman meron po kayo, samahan niyo po ako, maniwala po kayo, layunin po ng Diyos at kalooban po niya ang kumpletong kagalingan. Gusto po niya ang kalusugan ay maranasan po ninyo. So manalangin po tayo. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon at panahon ito na ibinigay niyo po sa amin ang isang napakagandang mensahe. Salamat, O Diyos, na tinuturuan mo kaming pawiin ang anumang kawalan ng pagtitiwala o duda sa aming buhay or unbelief. Marahil ito po ay dulot ng mga maling aming mga pinakinggan na siyang humubog po sa aming mga pinaniniwalaan. Mula po sa oras na ito, inaakin po namin na kami po ay pinalaya na mula po sa mga maling kaisipang ito, mula po sa mga maling turo na aming nakagisnan. At maging sanhi po ang aming mga pinag-usapan, sa yaman po na yung nananaga ng Ebanghelyo, ay magkaroon po ng pagbubukas sa aming isipan at ang aming kaluluwa ay magkaroon po ng kalayaan mula sa katotohanan. O Diyos, aming Ama, dinadalayan ko po ang kapatid na ito marahil siya po ay patagal ng panahon ay nasa banig ng karamdaman o siya may COVID-19. Nahihirapan po siyang kumilos, nahihirapan siyang huminga at ang puso po niya ay punong-puno ng takot. Sa pangalan ni Jesus, mula po sa inyong mga katotohanan ibinahagi sa amin. Panginoon, kalooban mo ang ganap na kalusugan. Kaya naman, kapatid, sa mga oras pong ito, ang kinin mo ang kalooban sa iyo ng Diyos. Inaako na ating Panginoong Jesus ang lahat ng iyong karamdaman, kasama po ang COVID-19 sa krus ng Kalbaryo. So, panghawakan niyo po ito. At samahan niyo ko sa ating pananalangin at pagpapasalamat. O Diyos, salamat po sa kapatid na ito. Siyang nahihirapang huminga, siyang masakit ang likod, siyang inuubo, anumang karamdaman meron ka sa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ang kinin mo ang kagalingan. At ito ay inangkin na rin ng ating Panginoon 2,000 taon na nakakalipas. At mula po sa ating mga pinag-usapan, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. At Panginoon, muli po nagpapasalamat kami dahil hinihipo mo ang kapatid na ito at nararanasan po niya ang kumpletong kagalingan mula sa COVID-19 o anuman pong karamdaman ang kanyang nararanasan sa ngayon. Siya ay tatayo na mula sa banig na iyan at hindi po siya mananatili dyan sa kanyang kalagayan sa pangalan ni Jesus. O Diyos, maraming salamat po. Patuloy namin nararanasan ang kapangyarihang ito. Dahil sabi mo sa iyong salita, according to your faith, let it be to you. So Panginoon, nananampalataya po kami. You want what's best for us. At naisin mo, Panginoon, ang ganap na kalusugan. Kaya naman, Panginoon, buong pananampalataya, inaangkin po ng kapatid na ito, ang katotohanan ito. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Amen. So kapatid, ang kinin po natin, ang kagalingan yan at nakakatuwa po sa pagkakataong ito. Tayo po ay may pagkakataon na isagawa ang ating banal na communion. Gagaya po na aking paanyaya kanina, kung kayo po ay naghanda na ng inyong mga tinapay at grape juice or any juice would do, ay ilabas na po natin ang ating mga tinapay at isagawa na po natin ang ating Holy Communions. Yes? Hawakan po natin ating mga tinapay at napakaganda po. Lalo tigit kung kayo po may karamdaman, ako napakagandang kapahayagan po nito. Alam niyo, in 1 Corinthians chapter 11 verse 30, sabi po ng talatang ito, for this reason many are weak, marami rin po ang mahina, and sick among you, and many asleep, or marami po agad namamatay. Prematurely namamatay po sila. Why? For this reason. Ano po yung reason? Alamin natin sa verse 29, still with the 1 Corinthians chapter 11. Many Christians today, mahina, and then unti-unti po yan.
ay nagiging masakitin at namamatay ka agad. Now, ano po yung sagot? Bakit kaya? Because, for he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Now, yung word po dito na discerning, it means diakrino, making a difference. Ibig sabihin, marami pong tao sa ngayon, whenever they partake of the Holy Communion, alam po ng maraming tao yung cup o yung saro ay simbolo, dakilang simbolo na tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero we do not discern worthily ano po ibig sabihin nitong tinapay. Ang tinapay po, meron ako napakinggan na pagsasagawa sa isang simbahan. Sabi nila, ang simbolo daw po nito ay katawan ng ating Panginoon bilang pagkilala natin na tayo po'y pinagbuklod-buklod. Hindi po. Ang ibig sabihin po nito, bilang pagkilala o pag-discern worthily na sa pamagitan po ng bugbog na katawan ng ating Panginoon dahil tinamasa po niya yung latay, siya po'y binugbog at nawasak. So nawasak po yung kanyang katawan, kapalit po nito ay kabuuan para sa ating kalusugan. So every time we partake, every time we eat this bread, kinikilala po natin, hindi po ito anting-anting. Ito po ay simbolo lamang bilang pagkilala na tayo po ay hindi papagalingin. Pinagaling na. Pinaging malusog na. Amen. So sabay-sabay po natin kainin. Tuloy po natin ang pagsasagawa ng ating Holy Communion in 1 Corinthians 11, verse 25. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Now, in verse 28 of Matthew chapter 26, it says, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Marami po mga mananampalataya sa ngayon naniniwala na ang sarong ito ay sumisimbolo sa ating mga kasalanan. Ang nagiging problema, every time we partake of this cup, ay inaalala po ng marami sa ating mga kapatiran ang kanilang mga kasalanan. Hindi po iyon marapat, hindi po yun ang tama. Sabi po muli ng verse, "For this is my blood of the new covenant, which was shed for many for the remission of sins." Hindi po for the remembrance of sins. So every time we partake of the cup, kinikilala po natin, we acknowledge that our sins first have been forgiven, past, present, and future. So, ibig sabihin, remitted na po. At kinikilala po natin na tayo po ay nasa ilalim ng bagong kasunduan. Let's partake. Now, let's pray. Maraming salamat aming Diyos. Ama, sa napakagandang mga pahayagan ng aming paggunita, pagsasagawa ng aming Holy Communion, bilang patunay na mula po sa iyong nawasak na katawan, nakamit po namin ng kabuuan na aming kalusugan at ngayon din, Panginoon, sa saro na aming ininom. Bilang patunay na lahat po na aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Past, present, and future sins. Salamat, Panginoon, ang lahat po na ito ay naging kaganapan dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoon Jesucristo. At inaangkin po namin ang mga katotohanan ito. Ito po aming dalayin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. At tayo po ay nasa huling bahagi na ating pananabahan. And once again, thank you for joining us. Napakaganda po at napakadakila po ng Diyos sa kanyang mga ibinahagi po sa atin sa araw pong ito. And once again, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa ating pananambahan ngayong araw pong ito. And my name is Laverne Ducot. Salamat dahil nanatili po kayong nakatutok at nanonood. At dalayan ko po na kayo po ay napagpala mula sa ating mga pinag-usapan. Amen. So ang kinin po natin, feed on God's Word and receive your healing. Amen, kapatid. Sabihin mo, I am the healed of God. Ako ipinagaling na ng Diyos. Amen. Ang kinin po natin yan. At inimbitahan ko po kayo, patuloy po tayo mag-aral every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Mag-aral po tayo sa ating Bible study online via Solution Grace-Based Devotions. 7:30 in the evening via Facebook Live. Yes, magkita-kita po tayo. Amen. At patuloy po tayong matuto sa nananaga na kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And this time, panahon na po para sa ating pagbibigay. Yes, at patuloy po natin ipinapaalala ang inyong po mga ikapu. Kung kayo po ay may mga local church or mga home church, bilang respeto po natin sa inyong mga sambahan, ay marapat lamang po itong ibigay sa inyong po mga
simbahan. Samantala, kung kinikilala po ninyo na ang atin pong sambahan ng Solution Grace Church ay ang inyong local church o home church kung saan kayo po ay napapakain, napapalago sa pananampalataya, kayo po ay kabahagi natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, depende po sa inyo, ay maaari nyo pong, o pwede nyo pong ibigay ang inyong mga ikapu at handog bilang inyong pagpupuri o worship sa Panginoon dahil kayo po ay naniniwala na kinakailangan magtuloy-tuloy po ng gawain at maraming tao makapakinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maaari nyo pong ibigay ang inyong pong mga tithes and offering dito po sa ating GCash account number 0906-055-7821. Once again, ito po yung ating GCash account number 0906-055-7821. At maraming salamat po kapatid sa inyong patuloy na pagbibigay at ito po ay ginagamit po natin para lalo pong maging kaya gamit sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. So maraming salamat po sa inyo at magkita-kita po tayo next Sunday sa ating online worship celebration. Hatid po sa inyo ng ating sambahan, Solution Grace Church. At sa atin pong pagtatapos, pansamantala, taas po natin ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Kapatid, ang kinin po natin, ang pagpapalang inihatid na sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kinin din po natin, ang proteksyon na inilaan na sa iyo ng Diyos, maging sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan, kayo ay aalis mula sa inyong mga tahanan at uuwi na payapa at protektado. At lahat ng iyong mga iisipin, mga babalakin at hahawakan ng iyong mga kamay ay sadyang pinagpala na. At ang kinin po natin, mga katotohanan ito. At kayo rin po na may mga karamdaman, ang kinin po natin mula sa ating mga pinag-usapan kanina, ang ganap na kagalingan at ikaw ay sadyang pinalusog na ng Diyos. At ang lahat po ng ito ay naganap dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Amen. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at magkita-kita po tayo once again next Sunday. Dito po yan sa ating online worship celebration. Stay blessed. Bye.